Ang tanong ko, mabasa ba sa Biblia ang Iglesia Katolika gitukod ni Kristo? 1 minute. Salamat sa simple kayong pangutana. Nga simple na natubag nako kaganina. Pero balikon gyapon nako. Aron alang sa ako mga pinangga nga minahal nga niya dinhi karon nga uhaw sa kamaturan. Natubag nako mo. Dili lagi ebidensya ang pagkamabasa. Kaya kung maoro na ang mga born again tinuod sad. Kaya nabasa man. Mao na nga huyang ang mao nga katarungan. Suportae lagi. Nagpaabot siguro nimo daghan kag libro diha di magamit. Kinahanglan. Pinangga nga parbaing na ba? Ni adi ni o encyclopedia sad ni. Roman Catholic Church founded by Talpulano. Mo na akong ipaabot. Magandang araw mga kapuntos, at sa araw na ito tatalakayin po natin yung mga issue na ipinupukol ng mga sulpot na sekta kay Father Darwin Gitgano dahil ayon daw sa naturang debate ay kinontra daw ni Father Darwin Gitgano ang pahayag ni Brother Wendell doon sa debate nila ni Ramil Parba. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified po kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga kapatid, magandang umaga sa inyo. May comment bakit daw gumamit tayo ng verse na o version na mababasa ang Iglesia Katolika. At sinabi ko nung kadibati ko si Ramil Parba na wala tayong mababasa. Pero ngayon, may mababasa na. Unang-una mga kapatid, sinabi ko na kung nakikinig lang sila, hindi proiba ang pagkamabasa. Dahil na maging tunay ang simbahan. Yan po ang punto natin. Hindi ang pagkanabasa ang nagkapatunay sa simbahan. So, hindi basihan sa katotohanan ang pagkamabasa. Dahil kung yan lang ang basihan natin, ang dami namang mababasa sa Biblia. Ang Iglesia ni Kristo, mababasa sa Biblia. At ang katunayan yan, tatag lang sila ni Felix Manalo. Ang saksi ni Jehovah, mababasa din sa Biblia. Tatag lang sila ni Charles Taze Russell. Ang Baptist Church, meron din silang basihan sa Biblia na mababasa ka ng simbahan. So, hindi basihan ang pagkamabasa. Dahil kung ang pagkamabasa lang ang basihan, lahat ay tunay. Di ba? So, ano ba ang makapatunay sa simbahan na tatag ni Kristo? Ang makapatunay sa tunay na simbahan, tunay na iglesia, una, tatag ito ni Kristo. Isa lang talatang gagamitin natin, Mateo 16:18. Ikaw si Pedro, at sa ibabaw ning bato, itatayo ko ang aking simbahan. Kahit ang even the gate of hell cannot prevail against it. Kahit ang impyerno, ang pwersa ng pintuan ng impyerno ay hindi makagiba nito. So sa talatang iyan, may 3 characteristics ang tunay na iglesia. Una, tatag ni Kristo. Pangalawa, ang unang leader, si Pedro. Pangatlo, hindi magigiba. Hindi mawawala ang simbahang ito. Kung ang simbahan mo ay makapasar sa 3 karakteristik na ito, yan ang tunay na iglesia. Apunta tayo sa kahit hindi mabasa sa Biblia, no? So, bakit nagsasabi tayong merong mabasa? Merong mga version na mababasa ng Catholic Church to satisfy your question. It is not about proving that our church is the true church dahil na mabasa. Hindi yan ang punto dahil malikot kayo Lagi kayong nagtatanong, saan mabasa sa Biblia? Saan mabasa sa Biblia? Litra por litra yan. Sinabayan namin. Yan, merong version.
na mabasa yung term Catholic Church. Protestant version pa. Di ba? So yan. Ang Iglesia ni Cristo magkapasaba sa tatlong karakteristik. Una, tatag ni Cristo. Pangalawa, si Pedro ang unang leader. Pangatlo, ay hindi ito mawawala. Unang karakteristik, sino ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo? Felix Manalo. Sa first criterion lang ay hindi napapasa. Ang papasa nito ay isa lang, ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay, ayun po ang sagot ni Father Darwin patungkol doon sa mga bumabatikos sa kanya na tila daw kinontra niya ang pahayag ni Father Wendell Talibong doon sa debate nila ni Ramel Parba, kung saan sinabi ni Father Wendell Talibong na mababasa sa Biblia Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero kay Father Darwin naman, hindi batayan ang pagkamabasa. Magkakontra ba yun? Hindi magkakontra yun. Bakit? Kaya sinabi ni Wendell Talibong na merong mababasa kasi may hawak siyang Biblia kung saan may mababasa. Sinabi naman ni Father Darwin na hindi batayan ng pagkamabasa dahil wala siyang Biblia na may kagaya doon kay Father Wendell Talibong at hindi talaga batayan ng pagkamabasa. Halimbawa, sample na lang natin, sinabi ni Father Darwin, ginagamit ng INC ang titulong Iglesia ni Cristo. Ang tanong, sila ba yung Iglesia ni Cristo sa Biblia? Minsan may sumigaw, kami! Pero totoo, hindi. Bakit hindi? Nagsimula sila nung itatag sila ni Felix Manalo simula noong November 1913. Alam naman natin yung kwento tungkol dyan eh. Kasi napanood ko yung pelikula Felix Manalo ni pinagbidaan ni Dennis Trillo. Kung saan nagsumikap siya. Pag-alis niya ng Seventh-day Adventist, nagsumikap siyang mangaral. Based sa kanyang unawa niya sa Biblia, unawa niya. Yung mga napag-aralan niya simula noong una pa man, hanggang sa siya'y tumiwalag sa Seventh-day Adventist, lahat yun pinagtipon-tipon ni Felix Manalo. Ipinangaral niya. Doon nagsimula ang kanilang mga doktrina. Hanggang sa sila ay nagsimula November 1913. And then naiparehistro noong July 27, 1914 sa Punta Santa Ana, Manila. So yan ay isang batayan na kahit kinuha nila yung pangalang Iglesia ni Cristo sa Biblia, hindi sila yon. Bakit? Matagal nang nakasulat sa Biblia yan bago pa sila sumulpot. So, hindi sila talaga yan. Katunayan, wala namang sinasabi si Kristo, magtayo kayo ng sarili niyong kawan, diyan nyo papasukin yung aking mga tupa. Walang ganon. Ang sabi ni Kristo, may mga, basahin natin sa talata sa Biblia. Ang sabi ganito, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ang sabi, mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Yung kulungang tinutukoy dyan ay ang kanyang iglesia. Sila'y kailangan din namang dalhin ko. Papasukin niya doon sa kanyang iglesia. Hindi naman sinasabi na magtayo kayo ng sarili niyong kawan, diyan nyo papasukin ng aking mga tupa. Hindi ganun. So, yun ay isang batayan na yung kanilang ginawa, talagang bagong tubo. Bagong tubo. Wala naman silang connection doon sa sinaunang Iglesia ni Cristo na sabi nila, ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. So, yung Iglesia ni Cristo sa pasimula, iyon ang Iglesia Katolika. Iyon ang pinangalan ng Iglesia Katolika. Kaya, hindi talaga batayan ng pagkamabasa. Ang daming Church of Christ ngayon. Meron Church of Christ ni Alexander Campbell. Merong United Church of Christ in the Philippines. Ang daming Church of Christ ngayon eh. So, hindi talaga. Meron pa Iglesia ni Cristo na hindi gumagamit ng mga instrumento.
Kaya hindi talaga batayan ang pagkamabasa. Meron bang kayo ang aking mga saksi? Oh, meron ding you must be born again. Oh. Sa unang pagkakataon sa Antioquia, tinawag silang Kristiyanos. Kristiyanos. O yung mga Christian fellowship. Sasabihin nila, nasa Biblia din kami. Meron ding Iglesia ng Diyos, Church of God. Ginagamit nila yon. Yung kanilang Church of God, kakasulpot lang. Tinan ninyo yung nangyari doon sa doon kay, itong sa pinanggalingan ng ang dating daan. Ito yung nagsimula kay Felix Manalo Sa Seventh-day Adventist si Felix Manalo, siya tumiwalag, natatag ng kanyang Iglesia ni Cristo. May mga ministro siya na may mga tao na hindi napili pagka-ministro dahil ano kayang reason ni Felix Manalo ba't di sila nakuha pagka-ministro, nagsitiwalag. Lumabas sila sa iglesia ni tatag ni Felix Manalo. Paglabas nila, nagtatag sila ng kanilang samahan, tatawagin ng kanilang samahan, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yun si Januario Ponce at saka si Teofilo Ora. Tapos sa mga membro naman ni Teofilo Ora, meron nagngangalang Nicolas Perez. Si Nicolas Perez tumiwalag din kay Teofilo Ora. Tumiwalag din siya. Nagsagawa ng kanyang sariling iglesia, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Ano pala yun? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Yun ang ginawa ni Nicolas Perez. Ngayon, meron naman di pagkaunawaan si Nicolas Perez at saka si Eli Soriano dahil kay Levita gugulan. Si Soriano naman, lumabas si Soriano. Nagtatag naman siya, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Ngayon, December 2004 ba yon? Ang kanilang pangalan, pinalitan naman, Members of Church of God International. Tapos ngayon, si Will Santiago, tumiwalag din. Nagtayo ng kanyang samahan, Members Church of God Worldwide. Tamo, puro dami ng Church of God. Ayun, doon naman, meron naman tumiwalag na naman. Itong si Samuel Tahuda. Hindi ko alam kung ito ba'y galing doon kay Soriano o kay Willie Santiago. Pero siya, ganun din ang kanya pangalan. Members Church of God Universal. Ang daming Church of God. Iba-ibang doktrina, iba-ibang aral, iba-ibang practices. Tanong, yan ba yung Church of God na nasa Bible? Ang sagot, hindi. So marami talagang gumagamit ng pangalan dahil nabasa sa Biblia. Ayan nga sabi ni Father Darwin Kitgano, hindi batayan ang pagkamabasa. Yan ang ninyo yan ang inyong unawain nyo doon. So, yun ang paliwanag ni Father Darwin patungkol doon sa mga ipinupukol na issue na kinontra daw niya si Father Wino Galibong. Hindi niya kinontra. Hindi niya kinontra kasi walang hawak si Father Darwin gaya nung kay Father Wendell na may mababasa. Kaya sabi ni Father Darwin, hindi batayan ang pagkamabasa. Ayun. So, yun po ang ating paglilinaw sa issue na ito. Maraming salamat po. Abangan nyo mamaya. May mga video na naman na ilalabas dito sa channel na ito. Kaya please, subscribe. Thank you.